Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ito saglit. Ano ba yung nangyari po ron kahapon sa Kongreso? Bakit nga po nagalit si Marcoleta kay Enzo Recto? Ako naman yung naniniwala na si Congressman Marcoleta ang nagpatawag dito kay Bunyog, kay Enzo Recto. Yun. Ang nangyari nga ron mukhang pinadama siya ng pinadama, nagpakilala ang abogado na law professor sa Ateneo de Naga, ganyan. Saka ngayon, nung nagdi-discuss tungkol doon sa mga batas, ganyan, mga court decision ng Korte Suprema, binanata na siya roon ni Marcoleta dahil po diyan. Sana yan yung nakikita nyo diyan na ang sabi nga ni Marcoleta ay ah, ano 'tong sinasabi mo sa akin na huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta? Sabi niya, anong katibayan mo diyan? So nagulat nga po kahapon etong si Enzo Recto dahil hindi niya alam kung ano yung sinasabi sa dami ng mga contents niya. Si Marcoleta, hindi po nagbabanggit ng petsa kung kailan. Oh, 'di ba? Buti na nga lang din si Dan Fernandez sabi, bigyan kita ng pagkakataon na balikan mo yung mga vlogs mo, mahanap mo. 'Di ba? So nung nahanap niya yon, then sumagot siya doon. In-explain niya. 'Di ba't meron nga rin po siyang binasa doon, no? Pero pupuntahan natin yung video niyan ng October na 'yan para makita nyo rin. Ano ba yung kung meron bang talagang dahilan para magalit ng ganun etong si Marcoleta sa kanya doon sa kanyang sinabi diyan sa title. Tapos yung kay Mima Alicia, sabi niya pinatawad niya na. Pero paulit-ulit siya doon, 'di ba? Oh, yung babae daw, vlogger, yung kay Mima Alicia, yung nakita yung dalawang billboards na magkatabi, silang dalawa ni Kibuloy, 'di ba? Nang sinabi na ikinahihiya ng iglesia, bla bla bla, ang ganon. Tingin ko ho, yun po yung talagang mas masakit. Sabi naman niya masakit din yun. Ibig sabihin kung alin ang talagang mas dapat na na ina-action na niya o pinatatawag niya doon, tingin ko ho, yun ang dapat niyang maipatawag nang maranasan niyang tapang ni Alicia. Ay nako, Marcoleta. So kung mo nakita niya kahapon na tahi-tahimik yung itsura ng kapwa niya abogado, binakbakan niya kahapon. Kahapon pa kakukwentuhan ko 'to, masama ang pakiramdam nito, Imagine ha, 2:00 ng madaling araw, alam ko nagda-drive ito, mula Camarines Sur, from Naga, do'n siya nakatira. Biyahe rito, dumating ng 2:00 ng madaling araw, ilang oras mong biyabiyahiin yang Bicol? 'Di magdamag mong biyabiyahiin 'yan, mababa ang 8 oras diyan. Oh, tapos saglit lang ng pahinga, pumunta na siya roon ng House of Representatives, nauna pa nga sa akin, dumalo diyaan. Oh, kita niyo naman yung hearing doon, halos wala talagang oras para kayo ay kumain. Kailangan gumawa ka ng paraan, tumayo ka sa pwesto mo o kaya doon na mismo sa lamesa, doon ka na kumain. Tapos eto na nga, nakaharap niya si Marcoleta. So, eto naman po yung video, no, para makita natin. Ano ba, meron ba talagang dahilan para magwala ka roon ng ganyan? Ah, ayan. To, nakita natin to na nakipag-meeting kay Leni Robredo sa Naga City. Sabi ko, ano kayang pakulo nito ni Marcolet? Ano kayang pakulo? Ano kayang drama nito? Ngayon may So yun ang naiisip niya agad. Ano naman kayang pakulo? Kasi nakita niya yung picture. May mga pictures po talaga. Makikita niyo yan sa Facebook account ni Marcoleta na magkaharap sila ni Leni Robredo, handshake, ganon. At eto naman si Attorney Enzo Recto, isang talagang kilalang kakamping ito, diehard kakamping ito nung nakaraang administrasyon, 'di ba? So natural naman sa kanya na pagdudahan ang kinikilos ni Marcoleta na dati ikaw isa ka sa mga kumakalaban kay Leni Robredo. Tapos ngayon, 'di ba, makikita namin na pakamay-kamay ka sa kanya. Kaya para sa kanya maging cautious ang sinasabi lang naman niya rito maging cautious tayo, wag tayong basta-bastang magpapaniwala sa kanya kasi alam niyo naman ang mga politiko, 'di ba?
mga magagaling ding mga orokan ng mga yan, kandidato yan pagka senador, kaya wag tayong magpapadala sa kanya. Para sa kanya kasi, ay yung ginagawa ni Marcoletang pakikipag-handshake kay Leni Robredo ay isang paraan para makakumbinsi ng botante. Baka sakaling makakuha ng boto ng mga supporters ni Leni Robredo. At yung ganong klaseng pamamaraan ni Marcoleta, para sa kanyang interpretation, ay ito'y isang uri ng panlilinlang o pakulo. Yun lang naman yun eh. Hindi dapat doon maging balat sibuyas na mangagat. Sabi ko nga, mas matindi nga yung mga sinabi ni Alicia sa kanya. Na yung Iglesia ni Cristo, ikinahihiya siya ng mga miyembro nito. Dapat yun, hanapin niya. Sinong miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sinong ka-sister ko? O ka-brother ko ang ikinahihiya ako? At gusto na akong patalsikin. Di ba? Yun nga yung dapat ang tinatanong niya eh. Anak ng kamote naman Marcamatis. Si Mayora Peng ng Selda 14, gigil na gigil kahapon. Sabi niya, ang totoo, ikaw nga ang merong panlilinlang. Sabi mo, peace rally. Iyon pala, Protect Sara rally. Tapos binanatan mo yung mga kasamahan mo sa Kongreso. Binanatan mo yung Quadcom. Di ba? Silang dalawa ni Admin Rich. Ay nako. So, eto ngayon yung video. Panoorin natin. Kumakalat na post. May kumakalat na post. Tapos sa post na kumakalat, mga kabunyog, mga kababayan, ipinost na dito, ipinost yung picture ni Marcoleta, kasama si Marcos, nandyan sa taas. Tapos yan naman si Marcoleta sa si Digong na Duterte, si Marcoleta at si Leni, si Marcoleta at si Sara, yun, di ba? So ngayon, may comment sa kanan, may comment, may narrative. Anong sabi sa nakalagay sa kanan? Sabi diyan ganito, basahin ko Basahin ko mga kabunyo. Reading from netizens' reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with a handshake. Yun. Yan So ngayon pala, yung pakulo ni Marcoleta. Sabi ko, ano kayang pakulo nito? Ano kayang drama nito sa pakikipag-meeting kay Leni Robredo? Kasi of all people, imimit niya si Leni Robredo. Igop muna tayo ng mainit na kape. Okay. Yan. Ito. Anong pakulo ni Marcoleta? Ang pakulo ni Marcoleta ito. Obvious naman ngayon na talagang grabe yung yan pinaliliwanag naman niya. Paano niya sa tingin niya ito ay pakulo ni Marcoleta? Political division sa bansa. Talaga namang ang away ng Marcos at Duterte matindi talaga, ano? Ngayon, dahil yan nga ang mainit na issue ngayon, parang pumapapel si Marcoleta, pinapackage niya ang sarili niya, pinipresent niya ang sarili niya na siya ay kaibigan ng Marcos, kaibigan ng Duterte, kaibigan ng sino pa? Kaibigan ni Digong, kaibigan ni Sara, kaibigan ni Leni. Yan ang packaging niya. So parang sa kanya, sa ngayon, na ang bansa ay grabe ang pagkakahati-hati sa politika, lalo na yung away ng Duterte at Marcos, si Marcoleta ay isang halimbawa ng isang politiko, kandidato sa pagkasenador, na kayang
kaya niyang parang kaya niyang lumangoy saan man sa mga yan. Magkampo man ng Marcos, magkampo man ng Duterte, magkampo man ni Leni Robredo. Parang statesman siya. Kaya niyang yun nga, kaya niyang makipag-usap. Hmm? Yan yung niya. Yan yung parang strength niya. Yan yung packaging niya ng sarili niya. Ngayon ang tanong, ha? Maniniwala kaya tayo sa ganyan ni Marcoleta, sa sinasabing yan ni Marcoleta? Mga O, 'di ba? Maski kung gano'n ang masasabi ko eh. Bakit? Unang-una, ang pinag-uusapan natin dito ay isang kandidato. Alam mo naman ang mga kandidato pag panahon ng kampanyahan, 'di ba? Kung ano-ano ang mga gimmick na ginagawa. Oh. At si Leni Robredo, hindi po natin maitatanggi na tinalo ni Leni Robredo si PBBM diyan sa Kabikulan, lalo na po diyan sa Camarines Sur. Ngayon, kung ikaw ay kandidato na ang iyong grupo ay kilalang kumakalaban na ngayon sa kampo ni Marcos, naturalmente, 'di ba, pag lumapit ka diyan, you were hoping na baka sakali panigang kanila kaysa dun sa tumalo. So, yung mga ganong klaseng thoughts, normal lang na maisip yan. Kampanyahan ngayon eh. Wala namang libelous statement na sinabi rito si Enzo Recto. Diyan sa kanyang opinion na yan. O, ito pa. nyo ganito yan. Okay sana yan. Bago natin tingnan si Marcoleta, okay ba siya okay, ano ba siya? Talaga bang statesman siya na pwede siyang kay Marcos, pwede siya kay Duterte, pwede siya kay Leni, bukas siya sa lahat ng yan. Pero bago natin tingnan yan, unang-una muna, ano ba ang mga paninindigan niya? Di ba? Tingnan muna natin, ano bang mga paninindigan ni Marcoleta? Okay? Bago yung kanyang sinasabi na siya ay statesman, parang pinapakis niya ang sarili niya na siya ay statesman kasi pwede siyang makipag-usap, makipagharap kanino man, bukas siya kanino man, mag-Marcos man, mag-Duterte, mag-Leni, bukas siya dyan. Bago yan, tingnan muna natin, ano bang paninindigan niya? Ano bang mga pinaglalaban niya? Ano bang mga stand niya sa issues? Unang-una, saan pangunahing nakilala si Marcoleta? Yung pagpapasara, yung hindi pag-renew ng prangkesa ng ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya dun eh. Oh, kahapon, binanggit na nga, pinag-usapan na. Actually, ito yung green na nakikita nyo dyan, nakasulat na yan. Binasa yan kahapon ni Enzo Recto. Yan. Ito yung tunay na kopya niyan eh. Ito yan oh. At kahapon, kagabi nakita ko pa yung mga pictures na to sa FB ni Marcoleta. Ngayon wala na. Hindi ko na makita na wala na. Bakit? Okay? Yan, nandun yan eh. Sabi niya rito, reading from netizens. Ito nga, doon ko rin po ito nakita eh. Doon ko ito dinownload kahapon. Ito, mula po sa Facebook account ni Marcoleta. Wala na ngayon. Na-delete na. Siguro naisip nila na minamasama yung paglapit kay Leni, ganon. Kaya siguro dinelete. I believe ganon. Sabi rito, reading from netizens' reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni, yan, after my trip to Sipokot, blah, blah, blah. Yan. And then, ito yung panghuli, sabi niya, I believe unity always begins with a handshake. Diba? So, yun ang inano ni, rito, na anong klaseng pakana ito, anong klaseng gimmick ito, na ngayon kinakamayan mo naman, o lumapit ka naman kay Leni Robredo. Diba? Maaalala nyo lang, ang unang lumapit kay Leni nga, si Sara, kasi nandun siya, malapit dun sa opisina ni Leni. Ganon din ang ginawa nito ni Marcoleta ayon sa paliwanag niya kahapon. Nang nalaman nila na yung kanilang sinakyan ay malapit lang pala doon, yung kanilang yung opisina ni Leni Robredo, sabi niya, minabuti na naming puntahan ang mag-courtesy visit. No, ganun. 'Di ba? Tapos ang gusto niya mangyari, mag-apology etong si attorney, hindi na, ayaw niya. Sabi niya, I won't apologize because that is my
opinion. Diba? At wala namang mali dun sa opinion nga. Again, hindi naman po niya nilait-lait si Marcoleta rito. Wala siyang sinabi, hindi nga niya minura. Hindi niya lalong tinawag na bangag. Hindi katulad nitong mga DBS. 'Di ba? Tinatawag na na bangag ang presidente ng Pilipinas. Walang mga ganong akusasyon. Basta't sa kanya lang, cautious lang siya sa mga tao, nagre-remind na huwag tayong magpapaniwala sa mga ganitong mga gimmick-gimmick na you were packaging yourself na pwede ka kumbaga neutral ka kahit na kanino, 'di ba? Pero sa atin ng mga kakamping, lalo na sa mga taga-Naga dito sa Kabikulan na huwag tayong magpapadala sa ganyan. Yun ang kanya na saloobin. Natural. Kakamping vlogger ito. It is very understandable. 'Di ba? Kaya sinasabi ko nga sa inyo hindi ko pinapatulang kinakalaban yung ibang mga opinion ng ibang kapwa ko vlogger, lalo na sa kabilang kampo, dahil opinion nila yon. Kung wala silang basis na pinakikita, still I have to respect. Opinion nila yun eh. Sila nga lang yung mapapahiya kasi wala silang pinakikitang mga basihan nila. Ibig sabihin, naninindigan ba siya sa tama? Naninindigan ba siya sa katotohanan? Naninindigan ba siya ng ikabubuti ng bayan? Yun muna ang batayan. Yun. Sabi niya, balikan natin yung sa ABS-CBN. 'Di ba? Ano namang masama kung pinabalik na tignan ninyo yung track record niya ron. Siya yung sa ABS-CBN. Ito lang, linawin ko lang sa inyo mga kababayan. Sa issue ng ABS-CBN, I am with Marcoleta. Pinag-aralan ko rin po yung mga issues na yan. Ikinontent ko rin po yan. Talagang kailangan po naman talaga yung ABS-CBN. Kontra ko sa pagbuhay ni Salceda I believe si Salceda yon, pagbuhay ng prangkisa ng ABS-CBN for two reasons. Number one, non-compliant pa rin ang ABS-CBN sa mga sa mga findings ng lalo yung sa buwis, 'di ba? Yung sa property, yung sa JUSMAG. Hindi pa rin sila compliant doon. Bayaran muna ng ABS-CBN yung mga atraso nila. Patunayan muna nila na yung lote na dinidispute doon sa hearing noon na pag-aari daw ng JUSMAG, tinayuan nila ng building nila. 'Di ba? Patunayan nilang kanila. At kung hindi nila mapapatunayan kanila yon, isurrender nila yan sa gobyerno together with the building. Kasi in the first place, kung hindi sa'yo, hindi ka dapat nagtayo. At kung yan ay pag-aari ng iba, tinayuan mo, kanya yung itinayo mo doon. 'Di ba? Pagka ganyan na, sumunod na sila sa batas, then wala na, we're good to go. Pero isa pang issue ko dito, nag-a-apply ba ang ABS-CBN para sa prangkisa? Di ba? Hindi. Happy na nga sila sa platform ngayon sa SOCMED. Kumikita sila ng milyon-milyon buwan-buwan. Tapos yung overhead nila, hindi na yung mga gastusing, mga taong pasahurin, hindi na ho ganun karami because of the modern technology. Di ba? Ay nako. Ito pa. Hindi muna yung mga statesman na yan. Yung mga statesman na yan, yung sasabihin mo na okay ka sa kampo ng Marcos, okay ka sa kampo ng Robredo, okay ka sa kampo ng Duterte, ay ganyan naman talaga. Kasi eleksyon ngayon, gusto mong makakuha ng boto ng mga supporters ng Duterte, gusto mong makakuha ng supporters ng Marcos, gusto mong makakuha ng supporters ng Robredo, Siyempre gusto mo, open ka sa lahat kasi election nga Pero ang tanong muna, ano ba yung paninindigan mo sa buhay? Ano ba yung mga pinaglalaban mo? Ano ba ang tindig mo sa mga issues? Doon ka dapat hinuhusgahan. O ano bang tindig mo, Marcoleta, sa issue? Ikaw yung garapal, ang yabang-yabang mo doon sa hindi pag-renew ng prangkesa ng ABS-CBN. Tama ba yung ginawa mo? Ngayon, naninindigan ka na dapat wag busisiin ang paggasta ni Sara. Tama ba yung ganyang paninindigan? 'Di ba? Hindi naman ako diyan pabor kay Marcoleta na yung gusto niyang mangyari noon
Katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga naunang presidente, pagdating dun sa Office of the Vice President, they accorded the office with due courtesy. In 3 minutes, 2 minutes, approve ang budget. Hindi na bubusisiin. Wala naman kasing binalahurang kwarta si Leni Robredo. 'Di ba? So, anong iimbestigahan nila? Ngayon, obvious, merong confidential funds nun. Noong 2022, na kung ano-ano nangyari dun sa pera. Na-question tuloy, hindi pinaliliwanag, ilang taon na. 'Di ba? Pabalik-balik tuloy yung issue. Oh, ay nako. Ang gusto mangyari ni Marcoleta, huwag yung tatanungin. Kasi ibigay yung hinihingi na budget. Yan ba'y pagmamahal sa bayan? Kay Leni Robredo wala ka nang mabubusisi eh. Kasi yung sweldo ni Leni ng opisina ni Leni Robredo noon, kung tutuusin, nakakaawa para sa tanggapan ng Vice President. Pero anong gagawin mo? Wala naman kayo talagang ibang mandato kung hindi, di ba? Spare tire. So nakakahiya naman na bigyan ng napakalaking mga pondo. Kasi dapat ang pagbaba ng pondo, depende po ito sa laki o liit ng kanyang mandato. 'Di ba? Kung maraming gustong gawin, humanap ng ibang parahan ng source ng pondo. At 'yun ang ginawa ni Leni Robredo. Kisara, pagkakamali pa nga ni PBBM, binigyan ng pera. Ano ginawa? Wala nga ho akong issue na naubos ng 11 days yun eh. I don't fucking care. I don't give a shit. 'Di ba? She spent the money for 11 days. Pero ang issue ko dito is, sinunod mo ba compliant ka ba sa guidelines ng confidential funds, 'di ba? Hindi. Yun ang issue ko doon. Ay nako. Wala ako tinatapusin yung video na to, no? Putahan niyo yung channel ni Enzo Recto. October ito. May kita niyo 'yan. Wala naman talaga siyang sinabing masama doon. Huwag maniwala sa pakulon at panliling lang. Alam ko parang October 3 yata to October 2. Pero may kita nyo ganyan thumbnail na yan. Wala, maayos naman. Siya lang ang ikinagalit niya yan. Dahil siguro nakakita niya na mukhang madaling boljackin ito, madaling singhalan. Kagabi, ka-chat ko rin ito. Sabi ko, nakauwi na po ba kayo? Hindi pa. Paalam na ho kayo dyan. Sabi ko. Ay, nako. Okay. wala hong dahilan para magngalngal diyan si Marcoleta kahapon. Ngayon, I would like to share this to all of you. Okay, including doon sa mga syempre. Ay, nako, bakit ko na nabura? Teka. Wala. Meron pong court decision na gusto kong i-share sa inyo. Galing ho ito sa Korte Suprema. Para doon sa mga nagbabalat-balat sibuyas. Ang tanong, tama ba na batikusin na lamang basta-basta, nagwalang kapararakan ang mga public officers? Mga ganon. Ang tanong kailan ba hindi nagiging libelous or hindi pwedeng mapanagot yung nagsalita laban sa mga public officials natin? Ito, from the Supreme Court, October 16, 2024, ang nakalagay rito, statements against mga pananalita laban sa pampublikong opisyales, sabi, na hindi daw po maituring na mapanirang puri or slanderous. Okay? So yung mga winika, mga sinabi laban doon sa taong gobyerno, ito daw po ay hindi maituturing na slanderous or paninirang puri. Kapag related daw po sa kanyang trabaho. Yun, related po sa trabaho.
Now, sabi rito, andito yung GR niyan. Makikita nyo rin. Ito ho yung GR nito. GR number. Supreme Court decision. GR number 246-824. Again, 246-824. Kaso Labargan versus People. December 6, 2023. Yan, desisyon na yan ng Korte Suprema. Ang sinasabi po dito ay ito. The Supreme Court emphasized, okay, iginiit, no, binigyang diin yon ng Korte Suprema na yung mga statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when this concern their discharge of official duties unless done maliciously. Ibig sabihin, yung mga pagbatikos, yung mga pagpuna sa mga opisyalis ng gobyerno na pumapalpak sa kanilang trabaho o hindi po nasisiyahan ang isang miyembro ng pabayanan sa kanilang ginagawa. Kahit na maganda yung ginagawa nila, gaya ng sa Pangulo, hindi sila masaya. Pinupunan nila. Okay lang po yun. Pero, kapag ito po ay ginawa na may halong malisya, sila po ay mapapanagot ng oral defamation or yung tawag dito, libel or cyber libel or slander. Okay, yung slander, slander by deed, katulad ng dinuro-duro mo, putang ina kang presidente ka, magnanakaw ka, drug addict ka. Yung mga ganon, yan na po ay malisyoso na ho yan. Okay, ikinokonek na lang nila yan sa kanyang pagiging presidente. Pero, again, ang sabi rito, unless done maliciously. Okay, bot-bot, Jerry, Daniel, naintindihan mo? Oh. So yung ginagawa ng mga DDS, ng mga fake news vloggers, ng mga bastos vloggers, yan po ay pwede po silang mapanagot. Okay, so yung sinasabi rin sa Constitution, again, Bill of Rights, Article 3, Section 4, yung freedom of expression, hindi po yan, yung free speech, yung freedom of speech, freedom of expression, diba? Hindi po yan absolute. Kasi po meron tayong libel cases. May mga libel, may mga batas tayo laban diyan. Okay? Kaya nga dito po kami naiinis kay PBBM. Pwede kang magdemanda eh. Pwede mo man demandahin yung mga punyetamos na yan, kako. Kasi yung mga pinagsasabi nila malisyoso laban sa'yo. Kasi kung hindi lang, kung dahilan lang po nila hindi sila masaya sa performance ng Pangulo, pwede nilang yung performance niya, yung trabaho niya. Bakit palpak tong sinabi ni PBBM? Bakit palpak yung kanyang ginagawa? Ba't hindi kami masaya sa kanyang ginagawa ngayon? Dapat po ganon. Pero yung bangag-bangag-bangag-bangag, drug addict, protector ng droga, sabi pa ni Cathy Binay, anak daw, ay Binay, Cathy Binag, yung mga anak daw ni PBBM ay mga nagda-drugs din. Di ba? Nasaan na yun? Yun po malisyoso talaga yun. Oh. Kaya hindi po sila nagsiharap din. At hindi po nangangahulugan na pinadalhan sila ng kopya, hindi nila na-receive, kaya hindi sila dadalo. Hindi po ganun yun. Oras na nalaman mo ang imbitasyon sa'yo. Kaya nga naibalita online, naipublished. So ibig sabihin, notified ka na ikaw ay pinatatawag. Oh. So hindi po yan dahilan na hindi ako nakatanggap ng patawag. O bakit nandito ka sa Manila? Bakit nandito ka nagpunta ka sa Korte Suprema? 'Di ba? Oh. Okay? Kaya bandang huli rin, pinag-uusapan nila Dan Fernandez, etong onion skin doctrine ng Korte Suprema. Pero, yun ay matagal na po yun na jurisprudence. Ito po yung bago o pinaka-latest. Okay? Ano, sinulat ni Marvick Leonen. And then, December 2023 lang yan.
December 6, 2023. Okay? Kaya po, again, wala akong nakikitang dahilan para ganun-ganunin ni Marcoleta kahapon eto hong si Attorney Ricky Tumotorgo. Okay? Power tripping si Marcoleta. Sabi ko nga kahapon siguro kung naging miyembro to ng Quadcom, malamang mas matindi pa to kay Paduano sa dami ng mga naipa-cite in contempt, no ho?